Noong mag-ibang bansa si ina, ako, ang itay, at ang tatlong nakababata kong kapatid ang naiwan sa bahay. Noong nasa Pinas pa si ina, wala naman akong mali na nakikita sa ginagawa ng itay, maliban sa kinalakihan naming magkakapatid na bisyo ng itay, ang alak at sigarilyo. Sa hirap ng buhay, ay nakipagsapalaran si ina sa ibang bansa. Malaki na naman raw ako at kaya ko nang tulungan ng itay ng pag-aalaga sa aking mga kapatid. Noong magsimulang magpadala si ina, doon ko nakita kung paano nagbago ang itay. Bukod sa maingat niyang ginagasta ang perang padala ni ina, ay naramdaman ko ang alaga na hindi niya nagagawa noong kasama pa namin si ina. Dahil doon, higit pa akong napalapit kay itay na hindi ko alam ang pangangailangan niya kay ina bilang kanyang kabiyak ay ang siyang pupunit. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Katulad ng maraming isinilang bilang panganay, tulad din ng ilan, ay medyo mahirap ang aking pinagdaanan. Lalo na noong umalis si ina para mag-ibang bansa. 4 kaming magkakapatid, 3 babae at 1 lalaki na siyang bunso sa aming magkakapatid. At ang inyong lingkod ang panganay. Itago mo na lang ako sa pangalang Princess, 29 years old. Bata pa lamang ako, bilang panganay ay nagsimula na ang aking karera bilang tagapag-alaga ng aking mga nakababatang kapatid. Ang itay ay walang permanenteng hanap buhay, sa yung klase ng padre di pamilya na kung ano lang ang dumating, yun na yun at hindi na yun gumagawa ng paraan. Si ina ang halos araw-araw ay merong trabaho at si ina rin ang klase ng magulang na gagawin ng lahat maibigay lamang ang aming pangangailangan. Si ina din ang klase ng asawa na pag kinalabit 10 oras ng gabi, hindi ka mapapahiya. Yung tipong bahala na kahit gisingan pa. Kaya eto nga, na kahit hikahos kami sa buhay, umabot kami ng 4. Noong nag-aaral ako ng grade 1, hirap na ako noon. Dahil meron akong 2 kapatid na siyang mas kinilala pa yata akong ina kesa sa aming magulang na para bang ako'y mawawala ng tuluyan kapag ako'y aalis ng bahay. Si itay ang madalas maiwan sa bahay kapag meron akong school at siyang natingin sa aking mga kapatid. At noon ngang magpang-abot kaming magkakapatid sa elementarya ay parang mas ginawa naman ng itay ang asal na dinaig pa ang binata kong umasta at kumilos. Si ina naman ay wamasay sa estilo ng itay na lagi pang sinasabi ang itay na nga lang raw ang kanyang pahinga. Hindi ko alam kung bulag-bulagan o ganun lang talaga kamahal ni ina ang itay. To the point na yung trabaho ng itay, si ina ang gumagawa. Sa pakiramdam ko nga meron pang mas panganay kesa sa akin. Sumusubok naman magtrabaho ang itay, kaya lang parang wala siyang tiyaga. Walang tiyaga dahil merong asawa na kanyang maaasahan. Noong makakuha ng maayos na trabaho si ina, ay nagwapang mag-request ng itay na magpagawa raw ng tricycle para may ipang susundo raw siya sa amin at ipanghahatid kay ina sa trabaho na siyang ginawa naman ni ina. Siguro ganun talaga pag nagmahala. Hindi nagtagal ay umalis kami sa poder ng magulang ng itay na aking lolo at lola sa side ng itay. Nangupahan kami na siyang higit pang nagpahirap sa akin ay tunay na ako ay nagmukhang katulong sa aming inuupahang bahay at yaya sa aking mga sariling kapatid. Noong una ay okay pa at talagang nagagamit ng itay ang tricycle para maghatid sundo sa amin.
Pero dahil manginginom, lumaon ay naging service pa ng kanyang barkada ang tricycle na dapat sana ay family service. Bagamat nakatagpo si ina ng maayos na trabaho, pero sa pagbibigay niya ng magastos na libangan sa itay, upa sa bahay at kung ano-ano pang gastusin, ay tila lumipat lang kami ng bahay. Pero sa aking pakiramdam ay mas higit kaming naghirap. Tapos kaming apat na magkakapatid nagsisipaglakihan. Alam naman nating lahat na ang gastos ay sa palaki rin. Noong ako ay mag-high school, first year pa lamang, ay nag-iisip na ako kung itutuloy ko pa ba o hindi na. Ba namang hirap ng ganoon, na sa paggising sa umaga, sa halip na mag-ayos ako, para sa aking pagpasok ay hindi, at uunahin ko pa ang mga kapatid kong tulad ko ay papasok din ng school. At madalas akong tamaan ng mga sermon sa bahay, kapag meron akong nalilimutan. Sanay na ako sa ganong routine tuwing umaga, kaya lang, nagsasawa na ako, na para bang naghahanap na ako ng pagbabago. Bagamat ganoon ang sitwasyon ko bilang anak at isang panganay, pero bilang isang estudyante na kahit tila buhay na naghihingalo ang aking kagustuhan na magpatuloy ng pag-aaral, ay merong isang lalaki na naging dahilan upang ang aking pag-aaral ay aking ipagpatuloy. Second year high school ako nang aking makilalang aking first boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Carlo. Gwapo, matangkad, at sa kanya ay aking natagpuan ang hinahanap ko sa isang lalaki. Hindi naman sa pagyayabang, ako na inyong lingkod ay meron din namang aking taglay na ganda. Hindi man maputi at walang pagkukunan, pero hindi sa pagyayabang ay pang derby ang bulas ng pangangatawan na ipinagkaloob sa akin. Na maging ang aking mga guro noong aking kapanahunan ng high school ay napapasa na all na lang. Yun nga lang, dahil sa mga responsibilidad na nakaatang sa akin at kawalan ng panggastos, ay natatakpa ng aking lumang kasuotan ang alindog meron ako. Bagay na halos hindi ko na rin nga napapansin sa dami ng gawain at problema ko sa bahay. Noong maging boyfriend ko si Carlo, nakaranas ako ng kakaibang pakiramdam na noon ko lang naranasan. Sa aking pakiramdam ay lagi akong inspired at nakakaisip kumupit ng kusing sa aking magulang para lang bumili ng pampaganda. Sabihin na lang nating nagdadalaga ang inyong tita princess. Noon din ako second year high school, dahil inabot ako ng sumunod kong kapatid, ay ang pagkakaroon ko ng boyfriend ang isa sa pinakamalaki naming sikreto. Sa kabila kasi ng tila pilit naming pag-aaral, ay tila kasalanan pa naming magkakapatid ang aming pag-aaral. Na kapag nalaman raw ng itay, nakalandian lang ang aming inaatupag sa paaralan, ay pahihintuin na kami ng pag-aaral. Minsan uuwi kaming magkakapatid na nasa bahay ang barkada ng itay at doon nagiinom. Hindi naman maoy ang itay pag nakakainom, kaya lang hindi naman natin maitatanggi na nag-iiba ang ugali ng isang tao kapag pinasok ng alak ang kokote. At alam din nating lahat na marami nang nangyaring hindi dapat nang dahil sa masamang dulot ng alak sa tao. Dahil sa hirap ng buhay, nakaisip mag-ibang bansa si Ina na hindi naman tinutulan ng itaya. Aminin man niya o hindi, higit sa aming magkakapatid, 100% ay pabor yun sa kanya. Bago matapos ang taon ko sa third year, ay tuluyan ang lumipad si Ina pa ibang bansa at ako, ang itay, 3 kong nakababatang kapatid ang naiwan sa bahay na aming inuupahan. Maayos yung bahay na inuupahan namin. May banyo sa loob, may maayos na kusina at sala, tapos may isang kwarto na ang mga magulang namin mismo ang gumagamit. At kaming magkakapatid ay tabi-tabi sa sala. Saklap, di ba? Noong nagsimulang magpadala si Ina,
Maliban sa akin ay ang 3 ko pang kapatid ang nagulat at tila nahiwagaan sa nangyaring pagbabago ng Itay. Bukod sa kaming magkakapatid ay pinalipat niya sa kwarto at siya ang gumamit ng sala. Bukod doon ay maayos niyang binabudget ang perang ipinapadala ni ina at naging maaluwa na ang aking kilos sa umaga dahil ang Itay na ang maagang gumigising para maghanda ng aming almusala. Maging ang aking mga kapatid ay sinabihan ng Itay na maghati-hati kami ng gawain sa bahay at ang lahat ay huwag iasa sa akin. At masasabi kong ang asikaso at alagang ginagawa ng Itay sa amin ay never ko pang naranasan mula sa aking pagsilang, na para bang ang lahat ay panaginip lamang, na kahit pamamalengke ginagawa ng Itay at laging ayos ang aming hapagkainan, na para bang kabilang ako sa bagong pamilya. Nakagraduate ako ng high school na tuluyang nabago ang tingin at pagkakakilala namin sa Itay. Ang love life ko naman dahil sa pagbabagong iyon ng Itay ay nauwi sa aking pag-surrender ng Bataan noong ako'y 4th year high school. Ang nangyari kasi, dahil laging masikaso ang Itay sa amin, nagkaroon ako ng maraming oras. Naging maluwag din siya sa aming magkakapatid, lalo na pag usaping may kinalaman sa school. Mas naging palagay ang loob ko kay Carlo hanggang sa mamit ko ang kanyang magulang, at ang isa sa naging tambayan naming magjowa ay ang kanilang bahay. Hanggang sa yun nga't ang kuhol na naikukubli na rin ng medyo may kakapalang water lily ay tuluyang nagisa at hinalo sa ginataang kangkong. Noong malaman ng Itay ang tungkol sa amin ni Carlo, wala naman siyang nasabi, lalo't graduating na rin ako ng high school. Ang totoo niyan ay nagpahanda pa ang Itay para i-celebrate ang aking pagtatapos, at ang nakakapagtaka, hindi siya nagpainom sa kanyang barkada. Noong makagraduate ako ng high school, kinausap ako ng Itay na patapusin na muna namin ng pag-aaral ang sumunod sa akin. Hindi naman iyon naging problema sa akin. Kung ako naman gusto ko ring makapagpahinga. At dahil doon, kapag nasa school ang mga kapatid ko, ay ako at ang Itay lamang ang naiiwan sa bahay. Habang nag-aaral ang aking mga kapatid, nagtanong sa akin ang Itay kung anong kurso ang gusto kong kunin. Gusto ko ang maging teacher, na sabi ng Itay ay pag-aaralin nila ako basta aking pag-igihan. Kung hindi ako nagkakamali, nasa kalaghatian ng taon nang bigla nilang ay sinabi sa akin ng Itay, habang hindi pa ako nag-aaral, bakit hindi ako maghanap ng part-time job? Na naisip kong ayos din nga at makakaipon ako at makakabili ng aking pansariling kailangan. Nakapag part-time ako, actually hindi nga dahil 8 hours ang duty ko sa isang printing shop, isang mall di kalayuan sa amin. At dahil sa trabahong iyon, nalaman kong may lihim palang itinatago ang Itay kapag siya lamang ang nasa bahay. Totoong nagbago ang Itay, nawala ang alak na kanyang bisyo, pero pambababae pala ang ipinalit niya sa bisyong iyon na hindi nakapagtago sa akin. Ang lihim ng Itay na dahan-dahang pumunit sa magandang imahe na kanyang nabuo para sa amin na kanyang mga anak. Tungkol sa bagay na iyon, kinausap ako ng Itay. Malayo raw si ina at may mga pangangailangan siyang bilang kami ng kanyang mga anak ay hindi raw umano namin kayang punana. Ang lihim na iyon ng Itay sa sama ng aking loob ay hindi ko nagawang itago sa aking mga kapatid. Mula naman noon ay hindi nagbago ng pag-aalaga sa amin ng Itay, na para bang dahil alam niyang may mali sa kanyang mga desisyon ay para bang walang oras na hindi siya bumabawi sa amin. Sa unang 5 taon ni ina sa ibang bansa, lupa ang siyang aming naipundara. At sa sumunod pang 5 taon ay napatayuan na namin iyon ng simple ngunit sarili na naming pamamahay.
Dahan-dahan lang pakalakalahati ang usad at pagbabago ng sarili naming tahanan. Ako naman ay nakatapos ng 2 taon sa college. Medyo mahirap pero sa huli ay tila tuluyang nabagok ang itay at bumalik ng paghahanap buhay. Marami na ang nagbago sa aking pamilya pero malayo pa at tulad ng isang paglalayag sa karagatan ay hindi ko alam kung kailan magiging maalon at kung patuloy ba kaming magtatagumpay sa alon ng buhay.